ayun po, nainyan ko po yung bawat isa na maupo po sa marami mo pong space dito. Ayan. So, yeah, let's pray po. Thank you, Lord God. Good morning, Panginoon. Salamat, Lord God, sa araw na to, Lord God, na araw na kapahingahan. Kapiling ka, Panginoon. Salamat, Lord God, sa nagdaang linggo. Lord God, na pinatag niyo po yung bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord God. Sinamahan niyo kami, Panginoon, at malakas kami, Lord God. Walang karamdaman, Lord God, na masiserve sa inyo sa araw na to, Lord God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya, Panginoon. And we pray, Lord God, na sa araw na to, Lord God, as we hear your word, Panginoon, as we worship you, Lord God, kayo, Panginoon, yung mamuna, maging sentro, Lord God, ng puso ng buhay ng bawat isa. Lord God, inaalay ko po, Lord God, ang araw na to, Lord God, ang papuloy, Lord God, pasasalamat ay tayo sa inyo lamang sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Kamusta po? Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po linggong daan? Amen. Ayun, for our monthly theme yan, ang theme po natin for this month is drawing closer to God. So, yan. May tanong lang po ako sa umagang ito sa bawat isa na gaano na ba tayo, sa tingin po ba natin, gaano na po ba tayo kalapit sa Panginoon sa season ng buhay natin ngayon? Amen. So, ikaw ba yung Kristiyano or ikaw ba yung klase Kristiyano na nandun ka pa lang sa point ng buhay mo na kinikilala mo pa lang siya, or ikaw ba yung klaseng Kristiyano na kilala mo na siya pero hindi ka pa rin malapit sa kanya hanggang ngayon? O ikaw ba yung klaseng Kristiyano na hanggang ngayon, kahit na, alam mo yun, kahit na andun, may connection na kayo ng Panginoon, pero hindi mo pa rin siya naririnig sa tuwing tinatawag ka niya, sa tuwing kinakausap ka niya. Kumbaga, thorny ground yung meron ka sa puso mo. Amen? Kumbaga, natanong ka na pero marami kang distraction. Papasok na naman yung mga kind of soil natin na anong klaseng lupa ba meron yung puso natin ngayon? Tayo ba yung lumalago o tayo yung nagiging stagnant pa? Amen? So sa mga nagdaang linggo, amen, marami nang na-share sa atin about sa kung paano ba tayo magiging malapit sa Panginoon. And for this Sunday Bites, and meron lang akong nung nalaman ko yung team na to, and ayun, sobrang nag-speak siya sa akin, and ito yung isa sa na-remind sa akin. Amen. Drawing near to God with a heart and assurance. Amen. Kung yung puso mo ba ngayon, anong estado niya? Hindi sa love life, ha? Sa Panginoon, syempre. Anong estado ng puso mo ngayon bilang isang mananampalataya? Yan. So, number one, heart of a child. Amen. So, sabi, dati, di ba, nung time na childhood natin, yan, yung mga naka-experience dito ng konting bagay lang masaya ka na. Amen. Nung nag-assist ako, nung nag-start pa lang yung school dito sa church, nakakatuwa yung mga students ng church kasi makikita mo every time na, syempre mga toddlers, ganyan, beginners, yung mga estudyante, mga 2 years old, and 2 years old to 4 years old. And then yun yung stage na naglulong sila ng attention sa parents nila. Amen, na gusto nila lagi silang malapit sa parents nila, gusto nila laging nakatuon yung attention ng magulang nila sa kanila. Di ba tayo, mga bata tayo, ganun tayo na gusto natin palagi tayo napapansin. Yung papansin dyan. Sana ako doon. Yung tipong, pag meron ako nagawang good job sa school, papakita ko pag may star ako, tapos parang nakaka-satisfy sa feeling kapag sinabi ng magulang mo na, oh, galing-galing mo naman, oh, very good mo naman, di ba? So, ganun yung puso ng bata. Amen? So, konting bagay lang para sa kanila, sa mga nakakatanda sa atin noong time na yun. Pero sa atin, parang ang laking bagay niya na.
Amen. So, ganong relationship yung meron tayo sa magulang natin dati nung mga hindi pa, inosente pa lang tayo nung wala pa tayo masyadong kamuang-muang sa mundo, di ba? So, hindi pa natatamnan ng mga sinful na mga thoughts yung minds natin na puno lang siya ng purity. Ganun lang tayo, konting maliit na bagay lang, bigyan natin ng candy, ng konting reward. Ang saya na natin. So, a heart of a child. So, basahin natin yung sa Psalms 131. Ito kasi siya na po wala po akong nagawang presentation. Ayan. Sabayin niyo na lang po ako. Sa Psalms 131:2, sabi dito, I have calmed and quieted myself. I am like a weaned child with its mother, like a weaned child. I am content. So, tayo doon, nung gano'ng edad natin, pag di natin ako yung gusto natin, parang nagdadabog tayo. Sino ba yung mga nagdadabog dyan? Sana ako doon. Yung kasama-sama na loob natin, nagmumukmuk tayo, iiyak tayo. Lalo na kapag first time mo sa school, and then ako na-experience ko to na parang natatakot ako makipaghalubilo sa ibang tao, na natatakot ako na hindi ko nakikita yung nanay ko, yung tatay ko, ganyan. Yung bang, andun yung relationship na gusto mo lagi mo siya nakita. Di ba ganun kapag mga babies na alam nila yung boses ng nanay, alam nila kung sino man yung lagi nag-aalaga sa kanila. Nandun yung kusang ngiti, ayan, yung masaya tayo and hindi tayo natatakot. Andun yung joy lang sa yung mga ngiti nakikita natin sa mga ngiti nila. And then, ganun din dapat yung relationship na meron tayo sa Panginoon. Na ganun din yung puso dapat na meron tayo sa Panginoon na natutuwa tayo, na alam mo yun, naglulong tayo sa presence niya sa buhay natin. Naglulong tayo sa narinig natin yung sino ba nagka-experience dito na ikaw yung klaseng anak na pag natutuwa ka kapag yung magulang mo meron kayong alone time na may date kayo, kung nagde-date kayo, nagkakaroon kayo ng yung bonding yan, yung bonding na kasama mo sila, ayan, di ba, iba yung feeling. So, ganun din yung Panginoon sa atin bilang anak niya. Gaano ba kayo kadalas nagbaband ng Panginoon na yun? Sabi nila, nagsisimula yung pagiging open nyo sa isa't isa once na nag-open ka na sa taong yun. Once na hindi ka na nagda-doubt na i-open yung sarili mo sa taong yun. When drawing closer to God, gaano ka ba ka-open sa Panginoon ngayon? Gaano mo ba ino-open up yung sarili mo ngayon? Ikaw ba yung klaseng Kristiyano na meron kasi nagdadasal ka na para kang nasa interview. Yung parang nagre-report. Yan, sabihin na natin sa school yung parang, yun parang nagdi-discuss ka lang sa harapan ng mga klase mo na yun yung idea mo doon sa topic na yun. Kumbaga ikaw ba yung klaseng tao na yung parang napaka-formal mo, yun na lang. Sabihin natin napaka-formal mo when it comes sa prayer pa lang. Kasi masasabi mo na you are closer to God, na hindi ka na kailangan pang kasi yung Panginoon alam niya yung bawat sulok ng puso mo, alam niya yung alam niya yung laman ng bawat sulok ng puso mo, alam ng Panginoon yung totoong nararamdaman mo sa sinasabi mo. So, kung ikaw ba yung klaseng Kristiyano na hindi ka pa nakakapag-open up masyado sa Panginoon, yung tipong hindi mo masabi lahat. So, gusto kasi ng Panginoon dito that yan, a heart of a child na, di ba tayo pag nagsusumbong tayo sa mga magulang natin, pag yung bata, sabihin natin pamangkin natin, ganyan, pag nagsumbong sila, di ba napaka-detalyado? Di mo lahat ng sinabi mo, kuhang-kuha niya pag sinumbong ka sa kapatid mong nakababata, pag nagsumbong sa nanay mo, parang minagalitan ko yung detalyado talaga yung pagkakwento, ikaw siya sugarcoat. Hindi kasi ganito ang tigas kasi ng ulo niya. Pero syempre, maniniwala sila sa bata kasi yung bata pure yan. So, kaya nga sabi nila, hindi kaya magsinungaling yung bata. Pero sa generation yun, kaya na, no? Iba na yung generation na Kaya na lang. Pero, kidding aside, pure yung minds ng mga bata. So, yung pagkakit ko nga, konting galaw mo lang, sumbong na yun sa mami niya. So, ganun yung gusto ng Panginoon na you have that
kind of relationship na hindi ka na nag-doubt na i-share lahat ng nangyari sa buhay mo, sa araw mo. Like, pag nagkakaroon kayo ng alone time, na, Lord, ganito yung nangyari sa ano to, meron ako nakasalaman na gano'n, Lord, tulungan niyo ako magpatawad kasi ganito yung ginawa niya. Yung gano'n, yung parang isa kang bata lang, nagiging isa kang bata, yung isip bata, mag-ibig isip bata sa, sa pusong bata, ha. Yung isip bata, yung parang, alam niyo na yun, yung kailangan, yung pride, gano'n, yung akong tama, gano'n, yung wala kang, yung maturity na tinatawag. Pero iba yung pusong bata na sinasabi dito. Na magkaroon ka ng isang heart of a child na kaya mong maging pure. Humarap sa Panginoon na walang sugarcoat. Na Lord, kasi kaya ako ito nagawa kasi ganito eh. Alam niyo, alam naman ni Lord yung totoong nangyari. Then yung sugarcoat ka. So, ganon. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng ganong klaseng puso. So, ayan. Sabi dito, abiding is connecting. So, nasabi dito sa mga nakaraang preaching, no, na pasasabi mo you are abiding with the Lord kapag you're getting closer to Him. Na, tulad ng sinabi ko na hindi ka na nagdadalawang isip pa na sabihin lahat, magkaroon ng pure connection with Him. Na hindi ka nagda-doubt sa kung anong pwede niyang i-answer sa prayer mo. Hindi ka na nagda-doubt sa kung anong pwede niyang kung sa anong pwede niyang ikilos sa buhay mo. Minsan kasi tayo, kapag may gusto natin yun na yun eh. Pero yung gusto ng Panginoon, diba? So, pag meron ka ng, you're abiding sa Panginoon, kung ano man yung sagot niya doon sa prayer mo, kung ano man yung sagot niya doon sa nirarant mo sa Kanya, okay ka doon. Kung no man yan, okay ka doon. Kasi alam mo, it's not His will. Amen? Ayan. Sabi dito, we need to have connection sa Panginoon through abiding. Ayan. Ayan. Sabi dito sa Matthew 7:23, ayan. Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. So dito, ayaw naman natin na sabihin sa atin ng Panginoon na pagdating yung time na ma-meet natin siya na hindi ka niya kilala. Kahit na gaano ka pa 101% mag-effort sa church, mag-effort sa pag-serve sa Kanya. Pero kung hindi ka naman nag-a-abide sa Panginoon, baliwala lahat ng yan. Amen? If you are not drawing closer to God, nagiging stagnant ka sa faith mo, nagiging parang kontento ka na kung ano yung relasyon mo sa Panginoon ngayon na nandyan ka na, tagabutas ka na ng upuan, hindi ka nag-serve sa Kanya, baliwala lahat ng yan. Amen, hindi ka kasi, ganito kasi yun eh. Kung, di ba tayo pag first day of class, ayan, sa mga naging estudyante, bibo tayo eh. Pag tinawag tayo ng teacher, gusto natin nakikilala tayo. Uy, ako to. Yung parang, gusto mo magmamark yung pangalan mo na first day pa nagkilala ka na parang kapag naglagay ng grades. Di ba pag may mga teachers na nanguhula, eto lagi kong tinatawag, mataas ay grades mo. O di ba? So ganoon din sa Panginoon na kailangan pabibo tayo eh. Yung tipong, yung dapat nare-recognize niya na ginagawa mo yun para sa Kanya. Nare-recognize ka niya. Amen? So, abiding to Him is having a connection to Him. Sabi nga niya dito, ayan, we can't hold the burdens around us. We can carry the weight of wickedness that we're either participating in or looking at. Sabi nga ng Panginoon na, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen. Na hindi natin kaya mag-isa na mabuhay sa mundong to. Amen. Gawin na lang natin literal. Sobrang bigat ng sobrang bigat ng mundong to para buhatin natin mag-isa. At sabi ng Panginoon na lumapit lang kayo sa akin. Lahat kayong napapagal. At bibigyan kanya ng kapahingahan. Amen. So, draw closer to God. Sa tuwing napapagod ka,
draw closer to God. You must abide in Him to have connection in Him. Amen? So, sabi dito na if our hearts are not connected, nagiging, manhid na. The more kasi na hindi tayo nagiging connected sa Panginoon, the more na nagiging manhid tayo sa pananampalataya. Ano yun? Yung tipong hindi ka na, hindi mo na napapansin sa sarili mo na nagiging manhid ka na akala mo okay ka spiritually pero hindi pala. Akala mo nag-grow yung relationship mo sa Panginoon pero hindi pala. Amen? Kasi wala kang connection sa Panginoon. Diba? Sa mga naging past teachings from Sunday, Don't Watch Wednesday night, sabi doon na magkakaroon ka lang ng connection sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita niya. Amen? To meditate His Word day and night. Amen? So, kung hindi mo ginagawa lahat ng yun, and nagiging komportable ka kung nasan ka lang, nagiging numb and cold yung puso mo sa pananampalataya, sa relasyon mo sa Panginoon. And doon pa lang, nagiging disconnected na kayo ng Panginoon. Amen? Sabi sa Hebrews 10:22, ayan. Let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings. So, dun sa unang sinabi na yun na we should draw near to God with a sincere heart, with the full assurance that faith brings. So, drawing near is a specific action for sons and daughters of God. So, kung anak ka ng Panginoon, amen, you should draw closer to God. And if you're not drawing closer to God, hindi ka masasabing anak ng Panginoon. Amen? Kasi hindi ka niya kilala. Diba? Tayo sa mga magulang natin na sila gustong-gusto ka nilang, meron dito na yung hindi ka close sa parents mo na gustong-gusto kang kilalanin ng magulang mo. Diba? Kinakamusta nila tayo, pero tayo parang ang hirap natin mag-open up sa kanila kasi wala tayong deep relationship sa kanila, wala tayong connection sa kanila. So, hindi mo masasabi na tunay kang anak ng Panginoon kung you're not drawing closer to God and wala kang relationship sa Kanya, you're disconnected sa Kanya. Amen? So, sabi dito, you must get near to God and you must lean. You must be like a weaned child who is close by and covered, who is safe with a sincere heart. So, lumapit ka sa Panginoon kung sa tingin mo, yung puso mo is nagiging manhid na, nagiging malamig na. Diba? So, alam naman natin sa sarili natin if you are getting numb and cold towards sa relationship natin sa Panginoon. And be like a child na laging lumalapit sa magulang na kapag nangangailangan siya. Be like a child na merong open relationship sa tatay niya. Amen? Kasi yung Panginoon, handa lang yung tanggapin kayo. Diba dun sa story ng prodigal son, na kahit gaano nagkasala yung anak niya, open arms niya tinanggap yun kahit ano pa yung naging kasalanan ng anak niya sa kanya. Dinamitan niya pa, pinaghanda niya pa. Kasi ganun tayo kamahal ng Panginoon. Amen? Ayan, sabi dito, kailangan natin na maging matapang, maging courageous, na wholeheartedly tayo magko-connect sa Panginoon in prayer and know that He is present and He is real. Kung hindi tayo magiging matatag at hindi tayo wholeheartedly magiging connected sa Panginoon, matatalo ka sa mundong to eh. Kasi alam naman natin kung gaano sama yung mundong to na maraming binabato sa atin yung buhay na nagiging mahina tayong madalas. Na nakakalimutan na natin na meron tayong Ama na handa lang na tulungan tayo every time na nararanasan natin yun. And
mag-heart check tayo kung sa tuwing hindi natin napapansin yun. Minsan, mas nauna pa nating lapitan yung ibang tao kaysa sa Panginoon. Amen. And pwedeng din yung isa sa nagiging dahilan or senyales or sign na hindi ka na malapit sa Panginoon kasi hindi siya yung unang pumapasok, hindi siya yung unang nagiging priority mo. Amen. So, abiding is where that relationship gets set. So, kung hindi ka nag-a-abide sa Panginoon, paano maayos yung relasyon mo sa Kanya? Amen. Draw near to God to find contentment in life. Amen. Mas nagiging kontento tayo sa buhay natin kung mas malapit tayo sa Panginoon. Kasi kapag hindi tayo kontento sa buhay natin, then hindi tayo connected or hindi pa tayo ganun kalapit sa Panginoon. Kasi di ba pag tayo mga Kristiyano, kapag maano tayo yung bilang tao na lang, mareklamo tayo eh. So, yun yung sabihin na lang natin na ganito na wala akong pera ngayon, pero meron ko pa namang konting pera sa wallet. Marami yung konting bagay lang, small things na hindi mo na-appreciate. So, maging kontento tayo. Amen. Sa kung anong blessing meron din tayo. Kasi minsan, hindi na natin napapansin yung blessing, mas malaking blessing na binibigay ng Panginoon sa atin, hindi man siya material na bagay. Amen? So, to end po, connection breeds contentment and contentment is found close to God. Amen? So, hindi mo matatagpuan ng Panginoon kung hindi ka connected sa Kanya. Amen? So, paano ka magkakaroon ng connection? Amen? Through His Word, sa pamamagitan ng panalangin, spend time with Him. Bilang isang anak ng Panginoon, amen, mag-abide lang tayo sa Panginoon. Amen? Paano masasabing you're abiding in the Lord? Amen? If you are drawing closer to God, mas nag-build ka ng relationship sa Panginoon. And you should be, kung matatagpuan mo lang ang contentment sa buhay, if you are closer to Him. Amen? So, let's pray po. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful day, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil, Lord God, pinaalala niyo sa amin na, Lord God, hindi namin matatagpuan sa mundong to, Panginoon, yung kailangan namin, Lord God, para mabuhay. Kung hindi, Lord God, sa piling niyo, Ama. Lord God, maraming salamat, Lord God, dahil araw-araw, Panginoon, nakakalimot man kami, Panginoon. Still, Panginoon, nandiyan ka, Lord God, yung presensya niyo, Panginoon, na magre-remind sa amin sa araw-araw na kailangan ka namin, Lord God, na hindi namin kakayanin, Lord God, mag-isa, Panginoon. Kailangan namin yung tulong niyo, Panginoon. Kailangan namin yung kamay niyo, Panginoon. Kailangan namin ikaw, Lord God, yung mga salita niyo, Panginoon, para mapagtagumpayan, Lord God, yung mundong to, Panginoon, na punong-puno, Lord God, ng kasalanan, Lord God, punong-puno ng temptation, Panginoon. At Lord God, kayo, Panginoon, yung patuloy na maging ilaw ng buhay namin, Panginoon, sa tuwing nakakaranas kami ng kadiliman, Lord God, patuloy niyo kaming palakasin, Panginoon. And Lord God, kung nakakaramdaman kami, Panginoon, ng kapaguraan, Panginoon, para lumaban, Lord God, ibigay niyo pa po kami, Lord God, ng lakas, Lord God, para magpatuloy, Panginoon. And alam namin, Lord God, if we draw closer to you, Panginoon, matatagpuan namin yung contentment, Panginoon, matatagpuan namin yung true relationship, true love, Panginoon, with you, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God, at patuloy kang nangungusap sa bawat isa. And we pray, Lord God, na Lord God, as we rest with you today, Panginoon, as we worship you, Lord God, as we hear more about you, Panginoon, kayo, Panginoon, yung patuloy, Lord God, na marinig namin, makita namin, Panginoon, maramdaman namin, Lord God, sa oras na ito, Lord God. Maraming salamat, Lord God, inaangkin namin ang katagumpayan, Lord God, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Lord God. Ito ang aming samot dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen.
dyan mo, nag-explore na.